Magandang umaga po sa kanila. Ito na naman po ako, si Marlene Camacho. Nagtatalakay sa inyo tungkol sa pangkalusugan at pangkabuhayan. Katulad nga ng binanggit ko, itutuloy po natin ang topic about kefir probiotics. Yung last ano ko po sa inyo, discussion, meron ako idiniin sa inyo tungkol sa osteoporosis. Kasi nga po, hindi ba, karaniwan po kasi tayo pag nagkakaedad, ang nagiging problema po, nagkakaroon po ng pagliit ng buto at weakening of the bone. Humihina ang ating buto, kaya yung iba po, pagka nadulas, nababalian, madaling mabalian. Kasi nga po, pag kasi po nagkakaedad tayo, yung calcium deposit po ng ating buto nababawasan. Lalo po, ano-ano po bang dahilan kung bakit nababawasan ang mga calcium deposit ng ating buto? 99% po ng ating buto ay calcium. Kaya lang ho, pag nagkakaedad, nababawasan yon. Unang-una sa kinakain natin. Kung hindi tayo makain na very rich sa calcium para ibalik uli ang calcium sa atin na nawala, nababawasan po ito. Tapos pag nanghiram pa po yung katawan, yung ibang part ng katawan natin, binabagit, natatandaan niyo po yung binanggit ko sa inyo, yung osteoclast. Yung osteoclast po, nangunguha po sila, nagnanakaw sila ng calcium sa buto natin para dalhin sa blood vessel, sa blood, para igamitin po ito sa ibang pag-building properties ng ating katawan. So, pagka nanguha ho sila ng calcium sa buto through the means of osteoclast, mababawasan ngayon ang calcium deposit sa buto. Kaya yung 99%, baka naging 80% na lang, 70%, depende po sa dami ng calcium na nanakawin nila, nakakailanganin para gamitin sa ibang bahagi ng ating katawan. So, habang nagkakaedad po tayo, lalo kung hindi tayo kumakain yung calcium na mga pagkain na rich in calcium, kuha sa buto, yung ala naman tayong ipinapalit. Tapos yung osteoblast, yun ang repair building niya, hindi naman niya natatapalan to. At hindi rin napapalitan yung calcium na nawala. Lalo kung palainom ho kayo ng kape. Ang kape po kasi, kung palainom kayo, lalo kung may edad na kayo, mas maraming calcium na nawawala sa ihi. Nababawasan po iyon. Maliban na lang kung rice coffee yon, okay po. Pero kung galing po sa kakao, malakas po magtanggal ng calcium yon sa buto. Pero kung rice coffee, okay po ang rice coffee kasi hindi po siya nagtatanggal ng calcium sa buto nyo. At very rich po siya sa B-complex. So, pag nabawasan po iyon, dyan na hihinain yung buto. At the age of 75 years old, mapapansin nyo, karamihan po ng 75 years old na matatanda, lumiliit na po ang buto nila. Nagkakaroon ng thinning of the bones. Kasi nga po, kulang na ng calcium para makabuild ang bone mass. Nababawasan po ang bone mass nyo, kaya lumiliit. So, para wag lumiit yun, ang inyong bone mass, yung laki na inyong buto, kailangan talaga magkakain kayo ng mga natural food na very rich sa calcium. Kaya pag kinukulang na po tayo ng calcium habang nagkakaedad, nagkakaroon ng thinning of the bones, tapos nagiging fragile ang bones nyo, malutong. Kaya pag nadulas kayo, madali kayo mabalian. Marami pong pinanggagalingan na osteoporosis. Bukod sa ninanakaw nila yung calcium sa buto nyo, dinadala sa blood para gamitin sa ibang part ng katawan natin, marami pa rin hong dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng osteoporosis. Ano-ano to? Yung anorexia. Yung anorexia po may kinalaman to sa yung kakain tapos pasusukahin mo yung katawan mo dahil gusto niyang magpapayat. Yung mga anorexia people po kasi ayaw nung tumaba. Gusto niya manatiling slim. So, ang gagawin niya, kakain siya, tapos yung kinain niya, palalabasin din niya through vomiting, pagsuka po. So, para ayaw niya kasi tumaba. So, through anorexia po, isa din pong kosto ng osteoporosis. Tapos, yung mahilig po sa alak, yung alcoholism, yung mga alkoholiko, yan po, malakas po makabawas po yan ng calcium natin. Isang cause po yan ng osteoporosis. Yung diabetes po, yung mga diabetic na mga may sakit na diabetes, isa din po iyan sa cause ng osteoporosis. Tapos may mga iniinom din po tayo na drugs na nagkokos ng osteoporosis. Katulad ng
corticosteroids, thyroid hormone, chemotherapy at mga drugs. Isa din po yan na nagkokos ng osteoporosis. Kaya kung iyan po ang ating pinagtetake ng mga pagkain, isa din pong nakakabawas po iyan ng calcium deposit at nagkokos ng osteoporosis. Kaya, ano nga nagagawin natin kung nagkakaroon na tayo ng osteoporosis? Diyan po papasok ang Kefir Probiotics. Ang Kefir Probiotics, mayaman po ito sa calcium at meron tong K2 para yung kulang nating calcium sa membrane ng buto natin, lalagyan niya uli. Yung mga calcium deposit, kasi po ang K2, ang trabaho po niya na meron po ang Kefir Probiotics, kung saan po kulang ng calcium sa ating mga part ng katawan, yun doon po niya nilalagyan. Kaya yung mga buto po natin, kung saang area ng buto natin na kulang ng calcium, through the help of the Kefir, yung K2 po ang gagamitin para sa metabolismo, para malagay yung calcium sa nararapat lagyan na kulang po ng calcium. So, yan po ay nagagawa ng Kefir Probiotics. Bukod doon, ang Kefir Probiotics po, katulad ng binanggit ko sa inyo dati, nakakatulong din po ito sa thymus. Ang thymus po kasi, may kinalaman, malapit po ito sa puso, yung thymus natin. Nakakatulong po ito para mapalakas ang ating immune system. 85% po kasi ng katawan natin ay binubuo ng immune system natin. Yung ating panlaban sa karamdaman. At may kinalaman din po ang thymus dyan para mapalakas ang immune system po natin. Kasi po, ang thymus po, ine-specialize niya po ang organ natin sa ating immune system. Siya ho ang gumagawa ng T-cell para masabihan niya yung stem cell. Kasi ang trabaho po ng stem cell, sila po ang nasa likod ng pag-construct ng new cell. Sila po ang tagagawa ng new cell. Sila po ang construction, kumbaga po ay sila ang construction cell, yung stem cell. So ang T-cell, inuutusan niya pong stem cell para mag-rebuild po ng tissue. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, para hindi lumuit yung ating buto, tutulungan niya para mag-create ng new cell para sa buto natin. Kung saan po may kulang tayong cell sa ating mga organ, tutulungan tayo ng T-cell para utusan niya stem cell para gumawa ng new cell para po sa pagbibuild ng ating organ. Kasi bawat tumatanda po tayo, nadadamage po ang mga cell. Di ba sabi ko po sa inyo, ang buhay po ng cell hanggang 120 days lang. So, kailangan po, within that period, may bagong cell na naman pong magawa para manatili pong healthy ang ating katawan. At hindi po nadadamage ang ating cell para nakakapag-function po ang ating mga organ. At hindi liliit ang inyong mga buto. Halimbawa po, kung sa bones po, bone mass ang pinag-uusapan po natin. So, tumutulong siya para ma-rebuild ang mga tissue natin, mga bone, tissue. Yan po ang tumutulong po ang thymus. So, ang gawa naman po ng Kefir Probiotics, siya po ang nagpapakain, nagbibigay ng nutrition sa ating thymus para makapagbigay siya ng maraming T-cell para mautusan niya ang stem cell para sa rebuilding ng ating tissue. Kaya doon po siya kumukuha ng pagkain, ng lahat ng nutrients sa tulong po ng Kefir Probiotics. Kung hindi po mabibigyan ng tamang nutrition ng thymus natin, hindi siya makakapagbigay ng maraming T-cells at para mag-instruct sa stem cell natin for rebuilding properties po ng ating katawan. Kasi diyan po pumapasok ang thymus. Ngayon po, meron pong sinabi dito si Dr. Rob Bickel. Sabi niya, ang Head Regenerative Medicine Medical Research Council organ regeneration in mammal can be directed by manipulation single protein, while have broad implication for other areas of regenerative biology. Diniin niya dito na ang regeneration po, yun nga, yung sinabi ko sa inyo, yung paggawa uli ng new cells sa rebuilding, malaki po ang nagagawa ng thymus. Kumbaga, yung clinical immune function po niya
Pag nagkakaedad tayo, nagiging smaller na ang immune function niya. So, kaya maraming tao, madali po magka-infeksyon pagka nagkakaedad. Mapapansin nyo pag nagkakaedad kayo, sipunin na kayo, ubuhin kayo, madali kayong kapitan ng sakit. Kasi nga po, kasi ang immune function po ng thymus, bumababa na po ang kakayanan niya. Kaya kailangan natin bigyan po ng nutrition ng thymus natin para makapag-create siya ng new T cells para ang immune function po natin mapanatili po natin kahit may edad na po tayo. Kaya yan po ang nagagawa po ng thymus. Kasi po, siya po ang thymus po kasi tumutulong para malabanan natin ang infeksyon. Siya po ang nasa likod noon kasi siya po ang nangangalaga sa immune system natin. At tumutulong din siya sa own body repair mechanism natin. At tumutulong siya para ma-treat ang mga disease, oxygen regeneration. Kaya yan po ang nagagawa po ng thymus. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung ang thymus po natin ay kasi pag nagkakaedad po tayo, lumiliit po ang thymus natin. Pero dahil nga po si kefir, kahit lumiliit siya, yung nutrition po, mananatili naman po siyang malakas through the help ni Kefir Probiotics para yung pag-build, repair, rebuilding, regeneration, paglaban sa infeksyon, magawa po natin kasi siya po ang gumagawa ng T cells na may kinalaman po sa paglaban sa mga infeksyon at mga diseases. So kaya po ganyan po ang nagagawa ng Kefir Probiotics. Importante po kasi katulad ng binanggit ko sa inyo, 85% po ng katawan natin ay composed of the immune function natin. Kung mababawasan po immune function natin at may kinalaman po dyan ng thymus. Siya po kasi ang parang kumokontrol po sa immune function natin. Siya ang organ natin para sa immune function natin. So, kailangan ang thymus po natin kompleto na nutrition para ang immune function po natin malakas. At para hindi tayo madaling ma-infeksyon, hindi tayo madaling kapitan ng sakit, hindi po madaling ma-damage yung ating mga organ, kasi may repair building po siya. So, kaya napaka-importante po na uminom tayo ng Kefir Probiotics para lahat ng kailangan ng thymus natin na nutrition at yung mga good bacteria and good yeast nakakailanganin niya para ikalat ang nutrients sa ating katawan, magtutulungan po sila ng Kefir Probiotics. Marami pa pong iba't ibang benepisyo ang Kefir Probiotics. Katulad po nito, yung Kefir Probiotics po, tumutulong po siya improve ability to break down foods, utilize nutrient, boost immune system. Kaya yung pag-digest po ng ating katawan, kasi po kung tayo po mag-digest, lalo kung may edad na po, mahirap po mag-digest, humihina na po ang panunaw ng mga nagkakaedad. Kaya ang kefir po, tutulong po yan kahit na halimbawang hindi nyo na masyadong manguya, lalo kung may edad na kayo, halimbawang mahina na po ang inyong panunaw. Sa tulong po ng Kefir Probiotics, siya po ang tutulong sa inyo para matunaw yung mga kinakain ninyo. Kahit nahihirapan kayong tunawin ito sa pamamagitan po ng pagnguya po natin. Kung hindi nyo masyado manguya ito, tumutulong po ang Kefir Probiotics. Tapos yung paggamit po sa mga nutrients nito, siya po ang tutulong para yung mga nutrients na kinakain po natin mula sa prutas at gulay at mga whole grain, na yun po ang nagdadala ng tamang nutrition natin para i-pull out niya yung lahat ng nutrients mula sa pagkain na to at dadali niya to sa lahat na parte ng ating katawan. Kasi mga microorganism po sila na binubuo ng good bacteria. Sila po ang microflora ng ating katawan. At kailangan po, para manatiling healthy po tayo, katulad ng binanggit ko sa inyo before, di ba sabi ko po, kailangan 80% ng katawan natin, kailangan microflora or probiotics.
Kaya para magawa po natin nun, makakatulong po na malaki ang Kefir Probiotics para dumami po ang microflora o good bacteria sa ating katawan. Kasi kung kakaunti po ang good bacteria sa ating katawan, mahihirapan po tayo mag-repair sa ating mga organ, mahihirapan po tayong labanan ang mga karamdaman, lalo na po ang mga impeksyon. Dahil kokonti po ang soldier po natin sa ating katawan. Kokonti po ang ating mga T-cells, natural killer cell, macrophages, mga phagocytes, mga B-cells. Kaya, kumbaga, yan po kasi yung pinakabahagi, mga cells po yun ng ating immune system. Sila po ang tagalaban, yung mga white blood cell, marami po silang composed, katulad ng binanggit ko nga sa inyo. May T-cell, B-cell, natural killer cell, phagocyte, macrophages. Mga ano po yan, nakakailanganin po ng ating katawan, katulad ng neutrophil, basophil, marami pong bahagi yan para labanan po yan po ang pinaka-soldier po na para labanan ang iba't ibang karamdaman at mga impeksyon. At tumutulong din sila sa rebuilding properties, pagre-repair ng ating mga organ. Kaya, pinupull out niya yung nutrient, itong mga bacteria na to, na microorganism na to, pinupull out niya, tapos dinadala niya sa lahat ng parte ng ating katawan. Kasi naglalakbay po siya through the bloodstream. Sa ating dugo, pumapasok po siya doon. Pagkatapos, nakakapasok din po siya sa loob ng normal cell and cancer cell at tumor cell. So, lahat po ng cell na papasukan niya, kay tumor siya, kay cancer siya, kay normal cell siya. Nakakapasok po siya sa loob. Dala-dala niya ang nutrisyon. Ang pinakasusi niya po yung enzyme. Kasi ang mga pagkain po na kinakain natin na galing sa prutas at gulay at whole grain, may mga enzyme po yan na pinakasusi para makapasok po sa loob ng ating cells. Kahit na cancer cell pa siya, tumor or normal. Ang pinakasusi po ng probiotics, yung libreng microorganism na to, para makapasok siya sa loob, para madala niya ang nutrients, kailangan niya ng susi, yun po ang enzyme. Na bit-bit din po niya to. So, pagka naipasok niya to sa loob, kung normal cell, bibigyan niya yung nutrition yung cell na lahat ng kailangan, vitamins, minerals, phytonutrients, short-chain fatty acid, lahat po ng kailangan natin for rebuilding, for nutrition, fuel, glucose, lahat po, yun ang pinaka-energy po natin. Dadalhin po yun ng probiotics. Ngayon, sa mga cancer naman po, ang dadali naman po niya sa loob, yung sodium butyrate at right term lactic acid. Anong gagawin naman niya doon? Yung right term lactic acid, dala-dala po ng probiotics yun, papasok sa cancer cell or tumor cell. Ang gagawin niya, lahat po ng left term lactic acid na pumasok sa cancer cell or tumor cell, palalabasin niya po yun, i-detox niya yun. Yun po ang foreign body sa katawan natin na pagkain po ng cancer. Kaya sila lalong nagmumultiply. Palalabasin niya po yun. So, mawawala ng pagkain si cancer. Tapos, ang gagawin po niya, pag lactic acid po yun, na dala-dala po ng probiotics, kasi po karaniwan po sa cancer cell, katulad po ng binanggit ko sa inyo, wala po siyang breathing properties. Hindi siya humihinga. Kaya pag hindi po siya huminga, ang trabaho lang niya mag-multiply na mag-multiply. Hindi siya namamatay. Kaya ang nangyayari po, parami po siya ng parami, tapos hindi siya namamatay. So ang gagawin po niya, magbibuild siya ng breathing properties ng cancer cell. Ire-repair niya to. Bibigyan niya ng breathing. So, pag nagkaroon ng breathing, magkakaroon ngayon ng oxygen ng cancer sa loob. Pag nagkaroon ng cancer sa loob, dahil nagbe-breathe na siya, in the future, mamamatay na po siyang kusa. Magkakaroon siya ng apoptosis, yung cell death. Kaya mamamatay po siya. Kaya, para na rin kung binigyan niyo siya ng chemotherapy. Kaya lang sa kanya, natural chemotherapy ang nangyari sa kanya through the agents of sodium butyrate. Ang sodium butyrate po kasi, isa po itong chemical compound na natural na
na dala-dala po ng Kefir Probiotics. Nakuha niya po ito sa mga nutrients na nakukuha po natin sa mga kinakain po natin sa ating mga vegetables and fruits at mga whole grain. Doon niya po nakukuha yung mga nutrients noon, yung sodium butyrate na yon. Once na nakapasok siya doon, katulad nga ng binanggit ko sa inyo, i-repair niya to, bibigyan niya to ng breathing properties. Pagka nagka-breathing siya, papasok ngayon ng oxygen. Tapos yung sodium butyrate, lalasunin na rin po siya na to naturally. Yan ang pinaka-natural chemotherapy niya. Tapos, through the cancer, mako-convert siya ngayon sa normal cell. Kasi po, ang properties po ng normal cell, may breathing properties siya. Alalahanin nyo, from no breathing, nagkaroon siya ng breathing, kaya nagiging normal cell siya. Tapos, may sodium butyrate pa siya na siyang later papatay po sa cancer. Na cancer na nag-convert sa normal, na namatay po naturally through the apoptotic way of cell death. Kasi ang natural cell death po kasi yung natural ang pagkamatay. Kaya namamatay na po ang cancer bandang huli. So, sa halip na lumaki siya, dumami, liliit na po siya hanggang sa nawala na po siya. Kasi namamatay na rin po siya katulad ng normal cell. Yan po ang nagagawa ng Kefir Probiotics. Tapos, hindi ba diniin din dito yung boost immune system? Palalakasin niya pong ating immune system. Kaya, through the kefir, makakagawa siya ng maraming natural killer cell. Ano ba ang trabaho ng natural killer cell? Ito po ang pumapatay sa mga cancer cell. Yung mga T-cell para repair building natin, at iba-ibang mga macrophages, mga kailangan po natin, mga leukocyte, lymphocyte. Yan po tutulong para malabanan mo natin mga infection, mga bacteria, mga fungus, mga mold, mga virus na bad bacteria, bad virus, bad fungi. Kasi may mga bad din po na nagbibigay ng karamdaman sa atin, nagkakos ng infection, sumisira ng ating mga organ. So, ang trabaho po niya, pag pinalakas niya, dadami yung kanyang mga laban sa bad bacteria, yung yeast na bad yeast, virus, fungal, na nagkakos ng sakit, katulad po ng candida. Isa po sa dahilan niya kung bakit mabilis po dumami ang cancer cell. Ang candida po at cancer cell para po mag-asawa. Yan po ang parang pinakapagkain po ng cancer. Kaya mabilis po siyang dumami. Isang uri po to ng fungus. So, pagkain po siya ng cancer, kaya mabilis siyang dumami. So, through the help ni Kefir Probiotics, napapatay po niya yung candida na fungus. Kaya, kung siyempre, pag nawala ng pagkain si cancer, mamamatay siya, wala siyang pagkain. Ayaw naman niya yung pagkain na galing sa vitamins and minerals na gagaling sa prutas at gulay, namamatay po siya doon. So, yan po ang nagagawa. Kaya napapalakas yung immune system natin. Pinapadami niya yung natural killer cell. Lahat ng mga panlaban natin sa infeksyon, sa mga karamdaman, pinapadami niya to, yung white blood cell, na kinocompose nga po ng iba-ibang klase ng mga natural killer cell, B cell, T cell, lymphocyte, leukocyte, neutrophils, basophil, macrophages, phagocyte. Marami po yan. Yan ang mga white blood cell. Marami silang composition na binubuo po ng ating immune system. Tapos po, ang Kefir Probiotics play important role also in the normal growth and development, fight cancerous cells, balance body's pH balance. So, katulad ng binanggit ko po sa inyo, tumutulong po siya sa normal growth. Kasi po, pag hindi po nag-normal growth at namatay po yung cancer natin, ay madadamage, madali po tayong magkasakit. Kasi pagka hindi po napalitan to ng bagong new cell, diyan po pumapasok yung iba-ibang karamdaman. So, kakailanganin na normal growth of the cell para palitan nila yung namatay. Para mapanatili po natin healthy po tayo. Tapos, katulad ng binanggit ko sa inyo, nilalabanan niya pong cancer cell through the right turn lactic acid and the sodium butyrate na dala-dala po ng Kefir Probiotics. At binabalanse din po niya yung body's pH balance natin. Bakit? Kasi po ganito yan. Pag acidic po ang inyong katawan,
Halimbawa, ang dugo nyo acidic, tapos ang katawan nyo acidic, buong katawan nyo. Diyan po nabubuhay ang cancer cell at lahat ng bad bacteria. Dumadami po sila para sirain ang organ nyo at madali ang buhay po natin pag acidic ang inyong katawan at acidic ang inyong dugo. So, ang ginagawa po niya, binabalanse po ng Kefir Probiotics ang pH balance ng inyong katawan. Kasi po, ang normal dapat na pH balance ng ating katawan is slightly alkaline. Dapat po 7.45. Yan po ang dapat na pH balance ng ating katawan. Tapos, kailangan din po ang ating dugo is alkaline. Hindi po pwedeng acidic. Kasi po pag acidic ang inyong katawan, yung dugo, diyan po dumadami ang cancer cell at mga virus, bacteria na bad bacteria. Diyan po sila nabubuhay sa acidic na dugo. Kaya kakailanganin po niyang i-alkaline ng inyong dugo, yan po ang nagagawa ni Kefir Probiotics para hindi po dumami ang cancer cell, ang virus, bacteria, fungus, ng mga worms, parasite na naglalakbay sa inyong dugo. Kaya yan po, kaya kailangan balancing niya po ang pH balance na inyong katawan at inyong dugo mismo para malabanan niya po ang iba't ibang mga parasites, yeast, bacteria, fungi, molds, cancer, tumor, infection. Kailangan malabanan po niya yan. Yan po ang nagagawa ng Kefir Probiotics. Ngayon, ang Kefir din po, protect from allergies, autoimmune disorder, balance stomach acids. Kasi po tayo, dahil nga po tayo ma-allergy, kasi po pag tayo palakain, kasi may mga pagkain po tayo minsan, halimbawa, allergy kayo. Halimbawa, allergy kayo sa seafoods, o allergy kayo sa mani, o allergy kayo sa dust, o saan kayo allergy. Ang trabaho po kasi ng Kefir Probiotics, kasi po, pag po tayo mataas ang allergens natin, nagpo-produce po siya ng cytokine and IgE production. Malakas po siya mag-produce na nagkokos po ng pagdami ng histamine. Pag lumaki ang histamine po natin at cytokine at IgE production, yan po ang nagkokos ng allergy at pamamaga, inflammation sa ating katawan. Ang ginagawa po ni Kefir Probiotic, pinipigilan niya po itong dumami. Sinosuppress niya, pinipigilan niya, wag dumami yung IgE production, cytokine production, pinipigilan niya wag dumami to. So, pag napigilan niya wag dumami to, hindi din dadadami ang histamine sa ating katawan. So, pagka napigilan to, so hindi po dadami ang ating allergy. So, nakokontrol niya ang allergy natin, hindi po tayo aatakihin po ng allergy. Yun po ang nagagawa ng Kefir Probiotics. Tapos, meron din siyang autoimmune disorder. Ano ibig sabihin ng autoimmune disorder? Ang autoimmune disorder po kasi, minsan, yung po kasing katawan natin, yung white blood cell po, yun po ang binubuo ng ating immune system. Minsan, yung mga tissue po natin, hindi niya kilala yung antigen at yung tissue. Kaya nilalabanan niya yung sariling tissue, yung sariling organ, hindi niya kilala. Nasisira po yung pagkilala niya sa mga ito. Kaya nagkakaroon ng autoimmune disorder. So, pag nangyari po yun, hindi niya nakikilala yung antibodies at hindi niya nakikilala yung antigen. Yung antigen, yun po ang bumubuo sa part ng bad bacteria na nagkokos ng sakit. Yung antibodies naman po, yan ang tumutulong para malabanan natin karamdaman. Dahil nga po sa nasira ang pagkilala niya sa mga to, nagkaroon ng autoimmune disorder, nasira yung pagkilala niya sa mga tissue and organ at iba-ibang part ng katawan natin, pati yung mga red blood cell, hindi niya kilala. Yun po tinatawag na autoimmune disorder. Kaya lahat inaatake niya. Yung white blood cell, inaatake niya red blood cell, inaatake niya yung tissue, inaatake niya yung organ. Kaya tayo nagkakaroon ng lupus. Kaya nagkakaroon kayo ng multiple sclerosis. Kaya kayo nagkakaroon ng iba katulad ng rheumatoid arthritis.
Kaya kayo nagkakaroon ng iba't ibang mga sakit na nagkokos po ng autoimmune disorder. Isa po kasi sa sakit po ng autoimmune disorder is lupus, multiple sclerosis, rheumatoid arthritis. Ilan lang po iyan sa cause po ng autoimmune disorder na sakit. Marami po ito, kaya lang hindi ko na po i-detalye. Nagbigay na lang ako ng 3. Isa po iyan sa mga pinanggagalingan po ng autoimmune disorder. Yan po ang diseases na haharapin natin kung may autoimmune disorder tayo. Inaatake niya po ang mismong ating organ. Akala niya, kalaban to. Hindi siya marunong mag-detect. Hindi niya kilala ang tissue, hindi niya kilala organ. Mismong katawan natin, nilalabanan niya. Kaya yan po. Pero sa tulong po ng Kefir Probiotics, makokorek niya po ang ating pangangatawan para malabanan niya yung autoimmune disorder. Tutulungan niya yung white blood cell para ma-correct niya ito, para makilala niya yung tissue, yung mga organ natin, para alam niya kung ano lalabanan niya. Kaya tumutulong to sa repair building po ng ating white blood cell para maging normal yung white blood cell, para ma-correct yung autoimmune disorder. Yun po ang nagagawa ng Kefir Probiotics. Di ba sabi ko sa inyo, nagre-repair po siya. Kaya ang i-repair niya dito yung white blood cell. Kasi merong parang nasira po parang yung pagkilala nila sa mga iba-ibang bahagi ng katawan natin. Nawala yung kakayanan niya na makilala yung organ, yung tissue, yung white blood cell. Hindi niya makilala kung alin ng foreign bodies at alin ng bahagi ng katawan ng tao. So, i-repair niya po yon, yung bahaging yon ng immune system natin, para marunong siyang makilala yung dapat niyang labanan at yung dapat na hindi niya dapat atakihin. Yon po ang nagagawa ng Kefir Probiotics kasi nagre-rebuild po siya. Nagko-construct po siya. 'Di ba sabi ko sa inyo, hindi lang po tutulungan kayo para labanan niya yung karamdaman, kundi nagre-repair nga po siya. May repairing properties po siya. Tapos ang Kefir po, pag uminom po tayo noon, minsan makakaramdam po tayo ng heartburn. Hindi naman po nangangahulugan, parang nangangasim ang inyong bituka. Yun po. Hindi po nangangahulugan na kailapat may heartburn kayo, masama na po ito. Hindi po. Kasi depende po yun sa dami ng bad bacteria sa katawan nyo. Kasi nagkakaroon po doon ng parang labanan. Naglalabanan po ang good bacteria at bad bacteria sa loob ng katawan nyo. Pinapatay niya po ang bad bacteria. So, siyempre po, pag naglabanan, lalo kung kayo ay kaiinom lang na antibiotics, yung mga processed food, kagagaling niyo sa sakit, kaiinom niyo ng gamot. So, pag kasi kayong palainom po na antibiotic at mga drugs, mas marami pong dumadami po ang bad bacteria sa inyong tiyan. Mas marami pong harmful bacteria. Ipagkain po kasi yun ng bad bacteria, yung drugs, yung antibiotics, mga pagkain po nila yan. Lahat po na kinakain yung mga processed food, na mga may chemical, natapos yung drugs, yung antibiotic, pagkain po yan ng bad bacteria. Kaya dumadami po sila. So, pag uminom po kayo ng Kefir, maglalabanan po sila sa loob. Kasi papatayin niya po ang bad bacteria. So, natural, pag naglabanan po yung dalawa, makakaramdam po kayo ng heartburn. Kaya bahagi po yan, wag po kayo matakot kung makaramdam po kayo ng heartburn. Dahil, nagkakaroon po kasi ng parang labanan po sa loob, dahil pinapatay po niya ang bad bacteria. So, ang effect po nito, makakaramdam po kayo ng heartburn sa inyong katawan, yung parang may gas, bloating, parang may gas po. Pero pagka napatay na po yun, mawawala din po yun. Sa una lang po yun kasi nagkakaroon po ng labanan sa loob. At nagpaparami din po siya sa loob ng katawan nyo. Kasi yung Kefir Probiotics, may kakayanan po siya para i-colonize niya ang buong inyong stomach. May kakayanan po siya magparami doon. Pero kailangan, para mapadami po natin siya, kailangan palakain po kayo ng prutas, gulay at whole grain. Pero kung palakain po kayo ng mga white bread, white sugar, processed food, cakes, pastries, meats, fast food, canned goods,
Tapos palakain kayo ng vinegar, mga seafoods, mga mayonnaise. Basta lahat po ng proseso na kinakain po natin. Pagkain po yan ng harmful bacteria, doon siya dadami. Ang dadami po yung harmful bacteria, hindi po ang good bacteria. Kaya kung gusto nyo dumami po ang kefir bacteria sa loob ng katawan nyo, kailangan ang kakainin nyo po prutas at gulay at whole grain. Ano na ba yung whole grain? Ayan po yung black rice, brown rice, steamed kamoteng kahoy, steamed gabi, native white corn, pwede nyo ilaga on low fire. Yan po ang mga whole grain. Yung oatmeal, yung mga Quaker oats. Yan po ang mga whole grain. Kaya kung palakain po kayo niyan, tapos yung fruits and vegetables. Yan po ang kakailanganin nyo dahil pagkain po yan ng kefir probiotics para dumami po siya. Pero kung kakainin nyo po yung mga process, katulad ng binanggit ko, ang dadami po doon yung harmful bacteria. Kaya matatagalan po para niya malabanan yung harmful dahil kung ang kinakain nyo ay puro bawal. Yung coffee po, isa din po yan sa pagkain ng harmful bacteria. Kaya hanggat maaari, kung mas maganda, di bali kung rice coffee siya, okay. Or organic na kasi po, ako ang recommend ko po talaga rice coffee. Kasi ang rice coffee ko kasi galing sa bigas yun. Yung classmate ko po kasi si Marigons, gumawa siya ng rice coffee. Ang ginamit po niya yung black rice and brown rice. Yun po niya, kaya gusto ko po yung kanyang coffee. Tapos sinaluan niya po ito ng galing po sa mga leaves, na organic leaves. Hinaluan niya po ito, yung mga green leaves. Tapos sinaluan din po niya to ng organic na cacao na hilaw. Hinaluan niya po ito. So, nakakatulong po ito na malaki na hindi niya po niluto at inano niya po ito, bali pinarment niya sa kefir probiotics. Kaya ito po pwede ko ma-recommenda sa inyo, very healthy. Pero pag iba po, ayoko po siya i-recommenda kasi nga po, pag hindi ko po sure ang ingredients, katulad ng binanggit ko po sa inyo, yung calcium deposit po na inyong katawan, mababawasan. Ito, hindi po siya mababawasan kasi rice po ang ginamit. Kasi hanggat maaari, ayoko po ng kakao. Dahil nga po sa, medyo mababawasan po kasi ang calcium deposit sa inyong mga buto, lalo pag may edad na. Ang nais ko po yung mga healthy food. Kaya ito po ang maire-recommenda ko sa inyo. Kung hindi ko kayo mapigilan sa coffee, rice coffee po, meron po ako dito na pwede ko i-recommend sa inyo na hindi po mababawasan ang calcium deposit na inyong katawan. Yan po. So, makakatulong po yan para yung kefir po, para dumami po ang probiotics, good bacteria sa inyong katawan, para malabanan niya ang harmful bacteria. Tapos, ang kefir po, meron din po siyang sugar byproduct, ang tawag ay kefiran. Ito po tumutulong para masuppress po niya yung blood pressure, para hindi tumaas ang blood pressure nyo. At yung serum cholesterol level, yung bad cholesterol. Tutulungan niya kayo ng kefiran na makukuha po natin sa kefir probiotics para hindi po kayo tumaas ang inyong blood pressure at para hindi dumami ang yung bad cholesterol sa inyong katawan. Tutulong po siya. Tapos, kefir is strong source of digestible protein, are heart healthy without usual drawbacks of bad cholesterol and artery clogging from meat-based protein. This antioxidant contain compounds that inhibit mutation. Due to natural occurring sugar kefiran within kefir, it's good for regulating blood sugar with diabetics. Kaya, katulad nga binanggit ko, yung mga protein na kinakain po natin, tumutulong po siya para ma-digest po ito. Kasi, ang kefir po kasi, meron po siyang digestible protein na nanggagaling po sa prutas at gulay. Kasi po ang protein po, hindi lang po sa karne natin makukuha. Ang prutas, gulay at whole grain, meron din po siyang plant protein na digestible. Madali pong makonvert at matunaw. At heart healthy po ito. Katulad halimbawa po ng buko meat.
Buko meat is plant protein. Yung dried beans is plant protein. Kaya lang ho, ang gagawin nyo para hindi kayo rayumahin sa beans family, isoak nyo muna overnight sa water, overnight. Para matanggal po niya yung alpha toxin. May alpha toxin po siya na nagkokos po ng rayuma. Yun po kaya nakakaroon ng uric acid. Para matanggal po natin ng uric acid, yung dried beans, o kaya yung mani. Mani po kasi is a kind of protein. Ang gagawin nyo po sa mani, pag namili po kayo sa palengke, kung gusto nyo siya maging protein nyo, tanggalin nyo po yung balat ng mani, ibabad nyo muna overnight, ganun din po ang dried beans or mongo beans. O kaya yung sunflower seed na nabibili ko po sa Healthy Option or pumpkin seed, ibabad nyo po na overnight. Kung may mabibili po kayo dyan, halimbawa yung buto ng kalabasa, tanggalin nyo muna sa balat kasi maalat po yon. Yung punlaman, ibabad nyo overnight. Para kahit yung salt niya matanggal na rin. Kasi protein din po yon. That is plant protein. I-overnight nyo, tapos pwede nyo nang po kainin hilaw yung buto ng kalabasa na nabibili nyo. Kasi may nabibili po akong buto ng kalabasa sa Healthy Option na unsalted. Kaya lang ho medyo mahal. Pero kung meron naman po buto ng kalabasa na nabibili sa palengke, pagtiyagaan nyo muna pong ibabad sa, kaya lang tanggalin nyo yung balat para pumasok po sa loob yung para matanggal po natin yung pinanggagalingan ng uric acid. So, tanggalin nyo yung balat ng buto ng kalabasa at para matanggal din po natin yung salt noon, yung ginagamit mo nilang salt doon. So, ibabad nyo overnight. Tapos, pwede nyo na pong kainin. Pwede nyo na ilagay sa salad nyo o pwede nyo kainin. Ito na po parang pinaka-proteina nyo. So, yung beans, mongo beans, or yung white beans, red beans, yung mga beans family, yung pinto beans, basta ng mga beans na dried beans, i-overnight nyo muna po para hindi kayo uric acid. Tapos, i-low fire nyo, i-boil nyo, low fire. Low fire lang ho, wag mong boiling. Kasi mamamatay po yung enzyme po niya. Kailangan low fire lang po. Wag ho kayo mag-aano ng boiling. Pag ho kayo kung nagluluto po ng mga gulay or mga plant-based na pagkain, low fire lang po. Wag ho kayo magbo-boiling, namamatay po enzyme po niya. Yung medicinal properties po niya namamatay. Kaya hangga't maaari, ilo-low fire niyo po siya. So, pagka ni-low fire niyo po ang beans, na overnight yung muna sa tubig para matanggal yung uric acid, low fire siya, yan na po ang pinakakarne nyo. Yan ang parang karne nyo. O kaya po, meron naman po nabibili sa dyan na yung tofu. May nabibili pong tofu dyan. Ang piliin nyo po yung tofu, hindi po yung tokwa. Kasi meron po yung plaster of Paris, meron silang chemical na inilagay doon na hindi po maganda sa health. Kaya hanggat maaari, ang inirekomenda ko, hindi po tokwa, kundi yung tofu. Buti pa yung tofu, yun po inirekomenda ko. Tapos kung gagamit po kayo ng oil, ang gamitin nyo po yung coconut oil. Hindi po yung ibang oil, yung vegetable oil. Kasi po yung coconut oil, short chain fatty acid po ito. Yung nako-convert agad to sa energy, hindi na papasok sa bloodstream nyo. Yung mga oil na nabibili po kasi nating iba, vegetable oil, nagkokos po ito na long chain fatty acid, pumapasok po ito sa bloodstream. Pag pumasok sa bloodstream, ito nagiging bad cholesterol, kaya naka-high blood po kayo. So, hanggat maaari, ire-recommenda ko po coconut oil. Later po, magtitinda po ako ng coconut oil pag ako po ay nagtayo na ng aking wellness center. Kumbaga, hindi po kasi pwedeng tawagin na clinic dahil hindi naman po ako doktor, kundi naturopath practitioner lang po ako. Katulong po ako ng mga doktor through natural way. Na ngayon po nagpa-practice po ako sa San Lazaro Hospital bilang naturopathic practitioner, nakatulong po kami ng mga doktor. Kaya lang kami, more of nutrition kami, natural healing. So pag magtitinda po ako ng coconut oil doon kayo pwede makabili na hindi process. Kasi po, ang process, may chemical po iyon, hindi po makakabuti sa kalusugan nyo. Ang coconut oil po kasi na hindi process, nakakababa po siya ng blood pressure. Yung pwede nyong gamitin sa inyong pagprito ng tofu. Pero hanggat maaari, ang gusto ko, i-brush nyo lang sa inyong kawali. Huwag marami. Tama na yung brush lang, huwag lang manikit.
At hanggat maaari, yung kawali nyo po, hanggat maaari, wag po kayong gagamit ng aluminum, nagkokos po yun ng toxin. Wag po kayong gagamit ng porcelain, nagkokos po ng toxin yon. Pwede nyo lang gamitin is stainless. Wag po kayong gagamit ng teflon, nagkokos ng cancer yon. Gamitin nyo lang po is stainless, palayok, o kaya glassware na lutuan. Para safe po kayo. Kasi lahat po yung pinanggagalingan po ng karamdaman. So, ang idinidiin ko po dito, katulad nga ng binanggit ko, yan po ang mga substitute na protein. Plant protein na madaling ma-digest, na hindi po kayo maha-high blood. Katulad nga po ng beans, ng, buto ng kalabasa po, pamili kayo, tapos kaya lang i-overnight nyo. Yung mani, kaya lang tanggalin nyo muna sa yung sa palengke po, ang bilhin nyo, tanggalin nyo yung bala, yung yung shell. Tapos ibabad nyo muna. Tapos pwede nyo i-steam yun. Pwede nyo nakatumbas yun ng karne. Tapos yung black mushroom, yung oyster mushroom, pwede nyo rin po yun na gawing pinaka-substitute na karne. Buko meat, substitute na karne din po iyan. Sunflower seed, substitute na karne din po iyan. Tofu, substitute na karne din po iyan. Toge, substitute na karne din po iyan. Kaya mga substitute po lahat. Kaya lang ho, ang recommendation ko din po sa inyo, kung bibili kayo ng prutas, gulay, isda, karne sa palengke, pagbili nyo, ibabad nyo muna po sa rock salt. Para po 30 minutes, tapos tap water, tubig ng grape po natin, 30 minutes ibabad nyo. Kahit paano po, mabawasan man lang ang chemical sa ating mga binibiling pagkain. Yung medyo mabawasan, malaking bagay po yon, para hindi po madagdagan ng lason sa ating katawan. Tapos pwede nyo na pong i-rep yun. So, yun din po ang recommendation ko. So, kaya lahat po ng aanuhin ninyo, babad nyo po sa rock salt. At ang recommendation ko rin po sa inyo, rock salt po ang gamitin ninyo. Kasi po ang iodized salt, ayon po sa aming pagre-research, nagkokos po ng kidney stones. Kasi po yung, may halo po kasi siyang chemical na hindi po natutunaw. Kaya nagkokos po yun ng kidney stone at nakaka-high blood. So para maiwasan po natin to, ang recommended ko po sa inyo, rock salt po. Kasi po yung galing yan sa seawater na ibinedad lang po sa araw. Yun po natutunaw. Kaya hindi po kayo doon maha-high blood. At 72 po ang minerals na laman po ng rock salt. Kaya yun po ang recommended ko sa inyo. Yan po ang aming napag-aralan sa aming natural healing. Kaya nga po yung classmate ko na isang bahagi po siya ng Magdalo Group sa Congress, kasi ang Magdalo po, party list na po yon, ipapasok uli nila, parang iyaano uli nila sa bill yung rock salt. Kasi yung medicinal properties po na rock salt, para magamit po uli natin, malaya natin gamitin. So, yan po ay nare-recommend ko po sa inyo. And, makakatulong din po na malaki sa inyo yung siling labuyo. Yung siling labuyo po, malaki magagawa sa inyo. Kung magagawa ninyo after meals, 30 minutes, inom kayo ng siling labuyo, pagputol-putulin nyo, makakatulong po sa digestive system nyo. High blood, ulcer, prostate, makakatulong po yan. So, balik po tayo sa protein. So, yun po ang mga protein na pwede po nating plant protein, na easily digestible, na hindi po nagkakos ng bad cholesterol. Kaya, at hindi po nagkaklag sa inyong arteries. Kasi hindi po siya galing sa meat base. Kasi ang meat base po kasi, nakakapikos po ng high blood dahil nga po sa bad cholesterol na nakukuha sa mga meat product nila. Para maiwasan po natin yung high blood, high cholesterol na hindi po maganda sa health, ito po ang pwede kong plant protein substitute na binanggit ko sa inyo. Katulad nga po ng dried beans, mungo beans, buto ng kalabasa, sunflower seed, or black mushroom, yung tenga ng daga, oyster mushroom, toge, yan po, mani, almond, yan. Kaya lang, umalang almond, manina lang, para hindi po mabigat. Buko meat, yan. Tofu, soya beans, yan. Kaya, yan po ang pwede nyo i-substitute bilang karne nyo. Yan. So, lahat po yan digestible protein na makakatulong sa inyong kalusugan.
Tapos, ang Kefir Probiotic, at ang Kefir Probiotics po, kompleto din siya ng protein. Ito po, kasama din po sa protein, na plant protein, yung Kefir Probiotics. Isa din po yan sa protein. Na pag nag-take kayo niyan, para na rin po kayong kumain ng protina, plant protein, at kasi may complete protein po siya, yung Kefir Probiotics. Nakalimutan kong banggitin. Kefir Probiotics, complete siya ng protein. Kasi nga po, di ba sinabi ko sa inyo, ang ginawa po ng classmate ko, pinaghalo-halo niya ho yung iba-ibang fruits and vegetables na nandoon na may leaves. Tapos may whole grain na nilagay din niya. So, lahat po ng protina nandoon sa halaman, andun na po sa kanyang Kefir Probiotics. So, complete protein din po siya. Kaya pag nag-take din kayo din po ng Kefir Probiotics ng classmate ko na sa akin po nakakabili, kompleto din po ng protein yon. Kaya, kompleto na ng protina, lahat po ng kalusugan natin natulungan pa, katulad ng mga pinagbabanggit ko. Katulad ng yung immune system natin, napapalakas niya. Tapos, ang Kefir Probiotics po, tumutulong din siya sa constipation. Lalo kung nahihirapan kayong dumumi. Di ba sabi ko nga po sa inyo, padadamihin niya ang good bacteria para ma-digest ang inyong pagkain, para makatulong po ito para sa inyong constipation, diarrhea, nakakatulong po siya, colon cancer, ulcer, respiratory condition, eczema, psoriasis, acne, and disease born from gut dysbiosis. Yung hindi balanse ang ating microflora na nagkokos po na inflammatory bowel syndrome and chronic fatigue syndrome. Kasi po, pag hindi po balanse ang ating microflora sa ating katawan, talagang ang haharapin natin, may constipation tayo, diarrhea, colon cancer, ulcer, respiratory problems, sipunin tayo, may eczema, skin disease. Yan po, kaya, at may pamamaga sa ating, natatandaan niyo binanggit ko, yung colitis, yung namamaga yung inyong rectum at inyong bituka, yan. Kaya yung nagkakaroon kayo ng inflammation sa bowel syndrome nyo. At madali kayong malambot. Yan po ang effect pag hindi po balanse ang ating microflora. Kaya, pag uminom po kayo ng Kefir Probiotics, magiging balanse ang inyong microflora. Hanggang dito po tayo ito naman po experience ang aking babasahin. Ito muna, itutuloy na lang po natin ang about Kefir. May mga testimonial akong babanggitin sa inyo. Meron pong karanasan dito si Jerry Lamaxo. Isa po siyang diabetic. Ang dati ang kanya pong glucose ay 489.6 mg noong October 5, 2009. Pinainom po siya ng Kefir Probiotics ni Dr. Marigons, yung aking classmate. At ang effect po, sa pag-inom po niya, October 5 po siya uminom. Tapos, noong November 19, 2009, ang naging blood sugar na lang niya is 77.1 mg. Ito po yung kanyang St. Ignatius Diagnostic Center, clinical laboratory po niya to. 489.6 mg ang kanyang blood sugar noong October 5, 2009. Tapos, noong November 19, 2009, ang blood sugar na lang po niya ay 77.1 na lang. Imagine nyo po, from higher sugar level, napababa po siya ng Kefir Probiotics. Isa po siyang 32 years old. Kaya, ang laki ng naitulong po niya dahil sa pagkakainom po niya ng Kefir Power Probiotics. Kaya, katulad ng binanggit ko po sa inyo, bumaba po ang kanyang blood sugar. Tapos, meron din po karanasan dito, si Rolando Encila, 72 years old, nagkaroon po siya ng enlargement of the heart. Lumalaki po ang puso niya. So, at siya po ay nanlalambot. So, uminom siya ng Kefir Probiotics na naman. Diabetic na siya, lumalaki pa ang puso niya. Noong January 28, 2011, nagkaroon po siya ng enlargement of the heart. Yun. Ito po ang laboratory po ng Hospital of the Infant Jesus sa Laong Laan Street, Manila. Nagkaroon po ng enlargement ang kanyang puso. So, uminom po siya ng Kefir Probiotics
Tapos ditong February 14, 2011, nung may enlargement po siya, ang date dito, January 28, 2011, yung laboratory. So, uminom po siya ng Kefir Probiotics sa Acuvision Diagnostic Center sa Binondo, Manila na po siya nagpa-diagnostic. That is February 14, 2011. Sabi dito, heart is not enlarged. Kaya ito po ang nagawa ng Kefir Probiotics. So, dalawa lang po to sa sample na ibinigay ko sa inyo na nagawa po ng Kefir Probiotics. Kaya kung magkaka-interest po kayong bumili, ito po, sa akin po kayo pwedeng bumili ng Kefir Probiotics para makatulong sa inyong kalusugan. Ang akin pong cellphone ay 0908-8919-303. 0908-8919-303. 0908-8919-303. Tapos ang akin pong landline 047-237-6575. 047-237-6575. 047-237-6575. Tapos ang aking YouTube, kung gusto nyo po sundan ng episode ko ng Kefir Probiotics from, nakakatatlong episode na po ako na nai-YouTube ni Hener, pang-apat na po ito, www.youtube.com/user/JMC Foundation. www.youtube.com/user/JMC Foundation. www.youtube.com/user/JMC Foundation. Tapos ang ikiklik nyo doon, kalusugan at pangkabuhayan. Kalusugan at pangkabuhayan. Kalusugan at pangkabuhayan. Yun po ikiklik nyo. Nakakatatlong episode na po ako doon na para masundan nyo po about Kefir Probiotics. Tapos ang bahay ko po, kung gusto nyo mamili ng product ng Kefir, 117 St. Joseph Street, Balanga City. 117 St. Joseph Street, Balanga City. 117 St. Joseph Street, Balanga City. Kung natatandaan nyo po yung dating Sam's Pizza nung araw, yung Radio City, meron po doong abandonadong building. Katabi po noon, bahay ko. May gate po doon. Kaya nandun po ang bahay ko, yung dating St. Joseph Pawn Shop. Yung building na St. Joseph Pawn Shop dati, yung sa lugar po na Water District, yung sa hindi ba may daan po sa Water District na daan palabas po ng BPSU? Yun po, doon yung makikita yung aking bahay. May gate po doon, makikita nyo. Pwede po kayong kumatok doon. May katabi po akong abandonadong malaking-malaking building. Dati po siyang Radio City or Sam's Pizza. Yung dating St. Joseph Pawn Shop na building. Yun po ang bahay ko kung gusto nyo mamili. Kaya lang, pero po sa Tuesday na to, may klase po ako. Hindi nyo po ako abutan sa bahay. Pero ang klase ko po every Thursday. Kaya pwede nyo ako abutan doon sa ngayon. Sunday, Monday, Wednesday, yan. Friday, Saturday, yan. Maaabutan nyo po ako. Pero pag may klase na po ako every Thursday, yon, hindi nyo ako maabutan sa bahay. Kaya makipag-ugnayan po kayo kung gusto nyo mamili ng Kefir Probiotics. At may mga business opportunity din po ako na pwedeng sabihin sa inyo pag nandun na po kayo. Yung mga interesado po sa business opportunity, doon ko na lang po sasabihin sa inyo pag nagpunta na po kayo sa akin. Ito po si Marilyn Camacho, nagpapasalamat sa inyo. Magkita-kita po tayong muli next week, 11 to 12. Maraming pong salamat. Si Marilyn Camacho, salamat po. My J.3